Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, pag-usapan lang natin dahil recently nga po, may pagbabanta pong ginawa itong si Vice President Sara Duterte sa ating presidente, sa ating First Lady, at sa ating House Speaker na si Speaker Martin Romualdez. And ito nga mga kababayan, sa ilang dekada na paninira sa mga Marcoses, pananalita ng hindi maganda, mula pa po doon sa mga taong naninira sa kanila. Kasi ilang decades na mga kababayan na may mga naninira sa mga Marcoses yung mga nanggigipit sa mga Marcoses. Pero si PBBM kasi, hindi talaga ito pumapatol. Never siyang pumatol dito sa mga mababang uring nila lang na naninira, kung anong mga salitang pinagsasabi na hindi maganda. Pero ito ngayong mga kababayan, dahil nga sa ginawang threat, yung pananakot or sinasabi ni Inday Sara Duterte na pagpatay once na may nangyari sa kanya, mga kababayan, gawa-gawa lang to paano ko nasabing gawa-gawa? Kasi mga kababayan, 'di ba? Alam niyo naman na umingay talaga, lalo na po dito sa pag-iimbestiga sa may Quadcom hearing regarding po dito sa confidential funds, hindi lang ng OBP, pati po yung budget ng DepEd. 'Di ba? Naging maingay po 'yan. Nung nasa kumbaga na sila nasa kote na nandun na tayo sa tipong aamin na no, wala nang malulusutan. Gumawa ng pahayag ito si Sara Duterte na once daw, huwag daw mag-alala security niya, once daw na may nangyari sa kanya, may nakausap na siya na kumbaga kikitil ng buhay ni BBM, ni F. Elisa at ni Speaker Martin. So yung pahayag niya na yun, wala pang kasiguraduhan, kumbaga haka-haka lang niya. Mga kababayan, ilang beses niyang pinagsalitaan na hindi maganda si BBM. Ilang beses niyang siniraan kasama ng troll farm niya. Pero ni minsan ba may narinig kayong hindi maganda kay BBM? Wala, 'di ba? Itong pahayag niya na baka may mangyari masama sa kanya, wag mag-alala sa security niya, gawa-gawa lang to. Bakit? Paano ko nasabing gawa-gawa? Kasi nga gusto nila ma-divert yung issue. Kumbaga political drama lang to ni Sara Duterte na nanganganib ang buhay niya kahit wala naman. Wala naman siyang pinakita na pruweba na nanganganib ang buhay niya or may na-receive siyang death threat. Wala. Ang sabi niya, malinaw dun sa sinabi niya na huwag mag-alala sa security niya dahil kung may mangyaring masama sa kanya, kumbaga planado na lahat. Wala pa man, planado na kung ano yung gagawin niya. Diba, nasa dugo na nila yung word na pagpatay no? Yung mga planong ganyan, nasa dugo na nila Kahit na wala ka naman, kasi ang tanong mga kababayan, kasi ang sabi ng mga supporter niya, siya daw yung may death threat. Ang tanong, nasaan? Pakita niya saan yung death threat. Kasi malinaw sa sinabi ni Sara. Sinabi niya lang yun kasi may mga nag-worry sa security niya. Diba? Sinabi niya lang yun pero wala siyang sinabing may death threat siya. Siya yung nagbigay ng death threat, no? Sa ating presidente, sa ating First Lady at kay Speaker Martin. So, si PBBM, hindi na pwedeng palampasin to kasi grabe na Kumbaga tahasan na yung mga salita. Basta-basta na lang magsasabi ka ng ganun. Tapos sa presidente pa, sa First Lady pa. At dinami mo pa yung speaker ng House of Representatives. Diba? Nakikita to mga kababayan worldwide. And I'm wondering, ano na lang ang naging reaksyon ng pamilya ni Sara Duterte sa ginagawa niyang kahihiyan, sa ginagawa niyang pambabastos, hindi lang sa ating presidente. Diba? Ang nakakaano pa doon mga kababayan, proud pa itong mga supporter niya sa pagbabanta ni Sara, sa pagbibitin niya ng mga death threats. So pakinggan po natin itong sinabi ni President Bongbong Marcos regarding nga dito sa mga binitiwang salita ni Sara Duterte. Mahalaga ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente.
paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ayan. Sa democratic country, Putulin ko lang si BBM. Totoo yung sinabi niya, yung ganyang pag-iisip or pagplano ng pagkitil ng buhay, napaka mali po mga kababayan. Lalo na nasa pwesto ka kung saan hinalal ka ng mga tao dahil nagtitiwala sa iyo yung mga tao na yan. Pero binigo mo kami. Opo, kasama ako sa nabigo. Kasi kasama ako sa bumoto eh. Mali yung pagboto ko kay Sara Duterte. Dahil biruin mo mga kababayan, nagsimula lang to sa hearing na regarding na question yung budget nga na kung paano nagastos, 'di ba? Dito sa OBP at saka sa DepEd. Na question lang. Alam mo ano ba yung mahirap na sagutin mo yung mga tanong? Gaano ba kahirap sagutin mo yung mga tanong? Napakasimple lang, 'di ba? Kung wala kang tinatago, masasagot mo yung mga tanong sa iyo. 'Di ba nga yung kay PBBM, alala nyo, nung meron din syempre ang Office of the Vice President. Nag-comply sila ng mga dokumento na kinakailangan para maaprubahan yung budget. Nagpasa si BBM, nakabook fine pa, nakalibro po. Ganon ko-organize si President Bongbong Marcos nung pinasa niya yun. At doon makikita nyo, nakaliquidate ng maayos. Hindi ba kayang gawin ng Office of the Vice President yan? Ng DepEd yan? Kasi kung wala kang tinatago, kung wala kang anomalyang ginawa, madali mong masasagot yung mga tanong sa'yo. Isa nakikita natin, mula pa nung magsimula yung budget hearing na yan, yung mga tanong about sa confidential funds na yan, ang ginagawa pagka hindi na alam ang maisagot, alam nyo, nagwawala, na may personalin yung mga kongresista, mga senador na kasama, magbabanggit pa na walang utang na loob. Anong connect nun? Budget yung pinag-uusapan. Diba kung wala kang tinatago, wala kang anomalyang ginawa, madali mong masasagot yan eh. Kahit ako Ako tanongin nyo kung ako ang nag-manage yan, halimbawa lang sa business ko, halimbawa, nagli-liquidate ako, na ma-manage ko, kaya kong ipresenta yung mga expenses, yung kinita, kung saan napunta yung mga kaperahan. Ikaw, hindi mo alam kasi may anomalyang nangyayari. Hindi mo ma-explain ng maayos, hindi mo maipaliwanag ng maayos dahil alam mo, mabubuko ka na may anomalyang nangyayari. Kasi ganun lang naman kasimple mga kababayan. Kung malinis talaga, wala kang korupsyon na ginawa, kayo mga didilis kayo, makinig kayo. Kung walang korupsyon na ginawa si Sara Duterte, madali niya dapat yan masagot. Pero ang nangyayari, gumagawa siya ng eksena para malihis yung pinakatapik talaga, yung pinakatinutumbok talaga nitong hearing. Kung malinis ka talaga at wala kang korupsyon na ginawa, ano ba naman magpasa ka ng mga valid na liquidation? Hindi yung mag-iimbento ng kung ano-anong pangalan para lang masabing ayan, yung liquidation, may liquidation kami pinasa. Pati nga yung sa AFP yung reward na 15 million. Ginamit nila yung certificate ng AFP para lumusot yung 15 million. Sinabi ng AFP, wala silang 15 million, hindi nila alam yung 15 million na yan. At kung alam nila na gagamitin yan para ipasa dun sa COA, para lumusot yung 15 million, hindi sila magbibigay ng certificate. Kung matatandaan yung mga kababayan, komentarihan natin yan. Diba, ganun lang kasimple. Kung wala talagang tinatago, kung malinis talaga, ano ba namang sagutin mo yung tanong? Ano ba namang magpasa ka ng mga legit talaga, ng mga liquidations, ng mga forms na hinihingi, yung mga dokumento? Pero hindi Hindi naman tayo pinanganak kahapon, hindi naman tayo siguro susyong-asyong na maniniwala nang basta na lang nang wala tayong nakikitang pruweba. So, ginagawa po ni Sara Duterte, pinapahaba niya yung political drama niya para malihis ng malihis yung totoong issue, yung totoong pinag-uusapan. Sige, sabihin na natin kasi sasabihin ng iba dyan, bakit yung ibang politician
hindi sila iniimbestigahan. E di mag-file kayo magpa-imbestiga. Ganun lang kasimple, no? E kami bilang nagbabayad ng tax, karapatan namin malaman kung saan dinala ni Sarah yung pondo ng bayan. 'Di ba? Karapatan namin 'yon. At hindi niyo pwedeng alisin sa amin 'yan. Wala kayong pakialam kung kami kini-question namin 'yan. Dahil nagbabayad kami na, biruin niyo mga kababayan, nung pagtatrabaho ko, napakalaki ng tax na kinakalta sa akin. 'Di ba? Alam mo yung grabe na yung OT mo. Overtime ka ng overtime para lumaki yung sahod mo. Pero yung tax mo napakalaki. So useless yung OT mo. Pagod na pagod ka lang. So kaya kami, syempre nagbabayad kami, kailangan malaman namin saan napupunta. Ganun lang kasimple. Kung wala kang tinatago, para hindi natin pahabain, di ba? Kung wala kang tinatago, mag-submit ka ng mga dokumento, sagutin mo yung mga tanong sa'yo. Tapos, di ba? Ganun lang. So tuloy po natin yung sinabi ni PBBM. We need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Wait lang mga kababayan, tama yung sinabi ni BBM. Hinalal ka namin bilang leader, bilang vice president, katuwang ni BBM, para maglingkod. Yun din yung pinangako mo, maglilingkod ka ng tapat. Pero bakit itong about sa budget na to, tinatanong ka, hindi mo masagot? Bakit kailangan mo pang gumawa ng eksena dyan sa Senate at saka sa Congress? Diba? Ganun lang naman kasimple mga kababayan eh. Kung wala kang tinatago, kung malinis ang konsensya mo, kung wala kang nililihim o pinagtatakpan, ano ba namang sagutin mo yung mga tinatanong? Ano ba namang magbigay ka ng mga legit na dokumento? Hindi yung ang dami mo pang drama dyan. Tapos sasabihin pa ng mga supporter mo, ikaw yung may death threat. Uy, gumising naman kayo sa katotohanan. Ha? Masyado kayo nagpapauto at nagmamaang-maangan. Hindi naman kayo mangmang. Diba? Bakit nagpapakasyon nga kayo? Bilang hinalal namin kayo, at kami ang amo nyo, kami mga Pilipino, kami yung pagsisilbihan nyo, public servant kayo, diba? Responsibilidad nyo sagutin yung mga tanong ng taong bayan, hindi lang dyan sa core. Saan nyo ginamit yung mga pondo na yan? Yung mga nawawalang pondo, yung mga pondong hindi maipaliwanag, na ultimo mga chief of staff mo, mga tao mo, hindi maipaliwanag. Ikaw ngang pinaka-head, hindi mo maipaliwanag eh. Chief of staff mo pa, mga tao mo pa. Tapos pag nasa kote yung tao mo, pabiktim na naman kayo. O nakita niyo yung video, diba? Yung in-upload ko. Na nagpaalam siya kay Jen Torre. Kung pwedeng palapitin yung mga nagbibideo. Kasi na humagulgol na. Yung abogado si Attorney Lopez. Ang galing umakting. Dapat talaga hindi kayo nag-politics eh. Nag-artista dapat kayo. Baka sakaling sumikat pa kayo. So tuloy po natin si BBM. Nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko Mary na Grace matulungan Piatos na yan, yung mga mga kababayan. pangyayaring ito sa parang natiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin
at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, Narinig niyo yan? hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamahan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato ng pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Narinig niyo mga kababayan? Despite the paninira ng mga akusasyon na binabato sa mga Marcos, noon pa yan mga kababayan Pero never kayong makakarinig kay BBM, kahit kay FL na hindi magandang salita. Never kayong makakarinig ng paninira. Instead na patulan niya yung mga ganyang klaseng tao, anong ginagawa niya? Nagtatrabaho. Pero kahit nagtatrabaho ang Pangulo, itong mga bayarang DDE-box na to, itong mga dilis na to, pinupunteriya pa rin si BBM. Biruin nyo, yung BP nila na puro drama, pag-iinarte, pagwawala, proud na proud sila. Itong presidente natin na hindi pinapatulan yung political drama ni Sara at pinagpapatuloy yung paglilingkod at pagtatrabaho sa mga Pilipino, tinatawanan pa nila. 'Di ba? Yung mga utak Pag pera talaga yung nasa utak, susuportahan talaga itong mga mahilig magdrama ng mga tao, yung mga laging pa-victim. Kaysa dito sa presidente natin na despite the situation, despite sa mga aligasyon, sa mga accusations, sa mga paninira, nagtatrabaho pa din. Hindi po mapatol. Hindi pwedeng ganito mga kababayan. Papayag ba kayo may vice president na ganyan yung asal, nagbabanta, nagmumura? Buti sana kung mga tayo lang makakakita niyan. May mga kabataang makaka-access ng social media. At makikita yan, lalo na yung mga sumusuporta sa pagmumura ni Sara, sa pagbabanta ni Sara. Baka makita ng mga maliliit na anak niyo yan. Makikita na sinusuportahan nyo yung ganyang klaseng asal, ganyang klaseng pag-uugali. Hindi po katapangan yan mga kababayan. Walang respeto, bastos. At yung word na pagkitin ng buhay, very wrong po. Proud na sinasabi ni Sara, kitilin ang buhay ni ganito, ni ganyan. Pag may nangyari sa akin. Diba? Nagsishare pa, hindi sa pero nakikita ko kasi, may mga friends ako. Share pa ng mga Bible verse. Pero support na support dito sa mga yung sa tahasang pagbabanta ni Sara at pagmumura ni Sara. Reality check. Papayag ba kayo na may mamuno na ganyang asal? Sabi ko nga sa previous video natin, pag hinayaan natin may maupo pa na Duterte, once na may nakasagutan lang niya na foreign leaders, or hindi palagayan loob na foreign leaders, magulat ka. Maghamon na yan. Kawawa ang mga Pilipino. Pilipino ang mga kawawa Itong mga politician na to, mga Duterte na yan, kawawa lang ang mga Pilipino. Portahan mo yung ganyang klaseng tao na binobroadcast yung plano niya sa presidente, sa first lady at saka sa speaker. Yan ba yung katumbas na binabayad sa inyo, yung pagsuporta dito sa ginagawang political drama ni Sara Duterte? Ganyan na ba talaga? Kung mag-isip-isip tayo, gamitin nyo naman yung kokote niya, nagpapagamit na nga lang kayo, hindi nyo pa ginagamit ng maayos yung utak ninyo. Diba? We must protect our president. Yung presidente natin nagtatrabaho, naglilingkod sa bayan. Kahit yung first lady natin na wala sa pwesto, walang posisyon yan pero nakakapagtrabaho. Nagagawa yung mga dapat gawin, tumutulong sa presidente. Tas nababatikos pa rin.
Kahit si Speaker, tumutulong, palihim niya na tumutulong mga kababayan. Ako na magsasabi, tumutulong yan sa mga nangangailangan. Pero binabash pa rin. Kasi nga po, natapalan na po itong mga dilis na to ng pera. Kaya ganyan. So yun lang po mga kababayan, ingat po tayong lahat. And let's protect our President.